Ang pagtatag ng isang localized na BrahMos maintenance hub ay nagbabago sa Pilipinas mula sa isang customer lamang tungo sa isang strategic regional powerhouse. Sinusuri namin kung paano pinabilis ng pagkipagsosyo sa pagtatanggol ng India na ito ang pagtitiwala sa sarili, tinitiyak ang kahandaan ng missile laban sa mga banta sa dagat. Ang pagbabagong ito ng logistic ay lumalampas sa mga pagkantala sa pagkukumpuni ng ibang bansa na nagpapatibay sa postura ng pagpigil ng Maynila sa loob ng lalong pinaglalaban ng West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay umabot na sa punto na pagsisimulan ng isang gyera, ngunit ang Maynila ay nakakuha lamang ng isang game-changing advantage. Ang India ay hindi lamang nagbebenta ng mga missiles, sila ay nagtatayo ng isang napakalaking BrahMos maintenance hub sa mismong lupain ng Pilipinas. Ang paglipat na ito mula sa customer patungo sa strategic partner ay nagsisiguro ng 24/7 missile ready na inalis ang mga pagkantala sa pagkukumpuni sa panahon ng isang krisis. Ano ang mangyayari kapag ang pinakamabilis na supersonic cruise missile sa mundo ay nakakuha ng permanenteng tahanan sa Pilipinas? Sa pamamagitan ng localized servicing ng BrahMos system, ang Maynila ay mabilis na sinusubaybayan ang landas nito tungo sa kabuang pagtitiwala sa sarili sa pagtatanggol. Hindi na naghihintay para sa pagpapadala sa ibang bansa, ginagawa ng bagong logistic powerhouse na ito ang kapuluan bilang isang mabigat na kota laban sa mga banta ng dagat. Sa mundo kung saan malaga ang bawat segundo, hindi na kayang bayaran ng Pilipinas ang mga foreign maintenance delay para sa pinakanamamatay na sandata na ito. Ang alok ng India na magtatag ng domestic BrahMos hub ay nagbabago sa buong regional power dynamic. Sumisid kami sa kung paano pinalalakas ng partnership na ito ang deterrence posture ng Manila at sinisiguro ang soberanya na ito na hindi kailanman masasakop ng China. Ang hakbang ay naaayon sa batas ng Pilipinas noong 2024 na humihimok sa mga dayuhang supplier na makipagsosyo sa mga lokal na kumpanya na binabawasan ang dependency sa mga external na supplier sa pamamagitan ng pagbuo ng self-reliant defense industry. Ang Pilipinas ang naging unang dayuhang bumili ng BrahMos missile system noong 2022 na may $375 million deal na nakakuha ng 3 baterya para sa Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment. Nagpahayag din ang India ng kahandaan mag-alok ng iba pang mga defense platform, kabilang ang mga sasakyang pandagat, mga helicopter at drone upang suportahan ang ikatlong yugto ng modernisasyon ng sandatan lakas ng Pilipinas. Ang pagtutulungan ito ay tinitingnan bilang isang malagang hakbang para sa Pilipinas na magtatag ng isang kakayahan sa pagpigil sa banta ng China habang bumubuo ng katutubong mga kadalubhasaan sa advance na teknolohiya ng armas.